Kabanata 3. Tumambol bigla ang dibdib nila Lane nang matanaw niyang papalapit sa kinaroroonan nila ni Joyce si Edward. Tapos na noon ang CAT. Hi, Lane! Nakangiti ng todo si Edward sa kanya nang lumapit ito sa kanilang magkaibigan. Kaya bigla na namang tinambol ang tip-tip niya sa sobrang excitement. Kunot ang noong napatingin sa kanya si Joyce. Kilala mo? Tumango siya. Hindi mo ba ako ipapakilala sa maganda mong kaibigan, ha, Lane? Narinig niyang tanong sa kanya ni Edward. Ha? Si Joyce ang tinutukoy ni Edward. Sino pa nga ba? Ito lang naman ang kasama niya. Si Joyce na ang nagpresentang ipakilala ang sarili sa lalaki. Hindi na nito hinintay sila Lane na siyang magpakilala sa kanya kay Edward. I'm Joyce, best friend nila Lane. Pagpapakilala nito. Bigla'y nakaramdam ng paghihimagsik ng damdamin sila Lane nang magkamay ang dalawa. Bakit siya'y hindi kinamayan ni Edward? May naramdaman siyang pangamba sa dibdib. Maganda si Joyce. Higit na kaakit-akit dahil sa makinis itong kutis at balingkinitang katawan. Uuwi na kayo? Parang natauhang bigla sila Lane nang marinig ang tanong na yon ni Edward. Ako, uuwi na. Pero sasama sa akin sila Lane dahil maglalaro kami sa bahay ng family computer. Di ba, Lane? Baling sa kanya ng kaibigan. Ha? Oo. Nabigla niyang sagot. Ihahatid ko na kayo. Presinta nito. Oo ba? Agad namang sagot ni Joyce na nooy hindi naikubli ang isang napakatamis na ngiti. Habang naglalakad silang tatloy, sina Joyce at Edward ang nagkwekwentuhan. Hindi siya kasali na para bang hindi siya kasabay ng mga ito sa paglalakad. Sa pananahimik nila Lane at pag-iisip ng malalim at saka siya nakaramdam ng insecurity na dati wala naman sa kanyang isipan. Kahit pa sa kanilang dalawa ni Joyce ay mababakas ang malaking pagkakaiba. Ang isa ay mistulang walking doll at siya naman ay tulad ng isang ugly duckling. Ngayon nga'y naagaw pa ng maganda niyang kaibigan ang atensyon ni Edward. Ang lalaking lihim niyang itinatangi. Pero baka wala namang atensyon na naagaw si Joyce sa kanya. Baka talagang ang kaibigan niya ang gustong makilala kahapon ni Edward at hindi siya. Nag-isip sila Lane. Marahil. At bigla'y may naramdaman siyang hinanakit sa kanyang dibdib. Bakit ganoon ang mga lalaki? Masakit ang kaloobang tanong niya sa isip. Sa panlabas na anyo lamang sila tumitingin. Doon lamang sila naaakit, samantalang ang ganda ng mukha ay skin deep lang. Pagsapit nila sa gate ng malaking bahay ni Joyce ay agad nang nagpaalam si Edward sa kaibigan nila Lane. Kaya nang nauna nitong sabi na ihahatid lamang sila ng lalaki. Ang masakit ay hindi nagpaalam sa kanya si Edward. Ni hindi man lang siya nito tiningnan na para bang wala siya roon sa tabi ni Joyce ng mga sandaling yon. Gusto na tuloy niyang umuwi agad, pero ayaw naman niyang may mahalata sa kanya ang kaibigan. Kaya kahit nawalan na siya ng ganang maglaro ng family computer, ay pinagbigyan pa rin niya si Joyce. Sa kwarto sila ni Joyce nagtuloy. Kahit pangatlong beses na siyang nakarating sa bahay ng kaibigan at nakapasok sa silid nito, ay hindi pa rin niya mapigilan ang sariling hagurin ng tingin ng makailang beses ang mga bagay na nagpapakita ng karangyaan. Ang mga bagay na nagpapahayag ng malaking kaibahan nila ni Joyce ng estado sa buhay. Inion ni Joyce ang family computer na ang gamit ng telebisyon ay isang 27 inches colored TV. Nag-isa silang joystick at sabay na naglaro ng larong Super Mario.
wala pa halos siyang 15 minutes na naglalaro ay naubos na ang buhay ng Luigi character na nilalaro nila Lane. Hindi naman kasi siya talagang marunong maglaro ng mga games sa computer, kaya hindi siya makasabay kay Joyce. Hindi gaya ng kaibigan na ito yata halos ang laging hawak kapag umuwi ng bahay. Naupo siya sa malambot na kama, matapos kumuha ng isang encyclopedia na gustong-gusto niyang basahin kapag nagtutungo siya rito sa bahay ng kaibigan, na kahit minsan yata ay hindi nagawang buklatin ni Joyce. Ayaw mo nang maglaro? Tanong sa kanya ni Joyce na nakatutok pa rin ang mga mata sa screen ng television. Ayoko na. Ikaw na lang. Magbabasa na lang ako nitong encyclopedia. Marami pa akong matututunan. Mahaba niyang sagot sa kaibigan. Maya-maya pumasok ang isang naka-uniforming maid na may dalang malaking tray na may lamang 2 plato ng spaghetti, 2 platito ng sandwich at 2 basong soft drinks na nagpapawis pa sa lamig. Heto na ang merienda niyo ng kaibigan mo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kumatok ka muna bago ka papasok rito sa silid ko? Mataray na sabi ni Joyce sa maid. Pasensya ka na, Joyce. Tsaka, ilang beses ko na rin sinabi sa'yo na senyorita ang itawag mo sa akin at hindi basta Joyce lang. Napayuko ang pobreng katulong. Hindi ito nakakibo. Hindi ka na natuto, sabi pa ni Joyce. Hala, ilapag mo na yung tray dyan at lumabas ka na. Inilapag naman agad ng maid ang tray sa ibabaw ng maliit na mesa na kung tawagin ay tea table na nasa isang sulok ng silid ni Joyce. Pagkaraan ay tahimik na itong lumabas ng silid. May awang naramdaman sila Lane para sa katulong. Paano'y tulad niya rin itong mahirap. Pero kung naging mayaman siyang tulad ni Joyce, ay hindi rin siguro siya magiging ganito sa kanyang kaibigan. Igagalang niya ang isang katulong bilang tao at nakakatanda sa kanya. Tama nga ang hinala niya na nagkagusto na si Edward sa kaibigan niyang si Joyce. Madalas ay nakikita niyang nag-uusap ang dalawa. At kapag kumakain sila ni Joyce sa kantin, ay bigla na lamang susulpot si Edward at makikijoin sa kanilang mesa. Habang kumakain ay panay ang kwentuhan ng dalawa na para bang hindi siya kasama sa mesa ng mga ito. Nasasaktan sila Lane, pero lihim na lihim iyon. Tulad ng paglilihim niya sa pagtingin kay Edward. Alam mo, gusto kitang pasalamatan, Lane. Sabi sa kanya ni Joyce nang makabalik na sila sa kanilang classroom matapos kumain sa kantin. Saan? Maang niyang tanong na ikinunot pa ang kanyang noo. Kung hindi dahil sa pag-aaya mo sa akin sa panonood ng CAT ng mga 4th year students, ay hindi pa ako maiispatan ni Edward. Hindi kami magkakakilala. Mahabang tugon ni Joyce. Yun nga ang ikinasasama ng loob ko eh. Kung bakit hindi na lang ako ang nanood ng CAT nila tuwing hapon. Di sana'y hindi masakit ang loob ko ngayon dahil ikaw ang napansin ni Edward. Gusto niya sanang sabihin kay Joyce, pero pinigil niya ang sariling huwag mailabas ang emosyong nagpapaskip sa kanyang dibdib ng mga sandaling yon. Imagine, noon ay hindi ko napapansin na may officer pala sa CAT at basketball player dito sa school natin na super gwapo. Kinikilig pang patuloy ni Joyce. At ako siguro ang pinakamaganda rito sa school natin, kung kaya ako ang napansin niya at niligawan. Hindi na napansin nila Lane ang pagyayabang ni Joyce. Ang kumintal sa kanyang isipan ay ang sinabi nitong nililigawan na siya ni Edward. Ang bilis naman yata. Hindi niya naiwasang sambitin sa sarili. Pero imposibleng sagutin mo siya dahil may Jeff ka na, di ba?
Bigla siyang tila nakahinga ng maluwag nang maalala niya ang nobyo ng kaibigan. Parang nagkakalabuan na kami ni Jeff dahil nagselos ito at inaway ako nang makitang inihahatid ako tuwing uwian ni Edward. Sabi pa ni Joyce. Nakaramdam ng pagkadismaya sila Lane sa narinig. Di may pag-asa si Edward sa panliligaw sa'yo? Malungkot niyang tanong sa kaibigan. Ano bang may pag-asa? Ibig mong sabihin ay wala? Halos mahirinan siya ng laway sa pagtatanong. Sinagot ko na si Edward kahapon pang matapos niya akong ihatid sa aming bahay. Napaawang ang labi nila Lane sa kabiglaan. Pagsapit ng uwian ay naghihintay na si Edward sa may labas ng kanilang classroom. Sumabay ito sa kanila ni Joyce sa paglalakad at hindi nakaligtas sa mga mata nila Lane ang pagdadaop ng palad ng dalawa nang makalabas na sila sa gate ng eskwelahan. May pinungkurot na naramdaman sila Lane sa kanyang puso. Lumalakad siyang tila wala sa sarili. Pero hindi naman iyon napapansin ng dalawa dahil parang solo ng mga ito ang mundo at wala silang pakialam sa kanilang paligid. Kinabukasan ay na-late sa pagpasok sa eskwelahan sila Lane. Tapos na ang flag ceremony nang dumating siya. Lane, sandali! Napalingon sila Lane nang marinig ang boses ni Edward. Tumakbo ito patungo sa kanya habang bitbit ang isang maliit na paper bag. Bakit? Gusto niyang maging malamig sana kay Edward, pero hindi naikubli sa kanyang boses ang kasabikang makausap at makaharap tulad ng ganito ang lalaki. Yun bang silang dalawa lamang ni Edward? Minus Joyce. Ihingi sana ako ng favor sa'yo. Nahihiyang sabi ni Edward sabay kamot ng batok nito. Anong favor? Pakibigay naman to kay Joyce. Na-late din kasi ko, kaya hindi na ako ang nakapag-abot nito kanina sa kanya. Ayoko naman ang dalhin pa ito sa classroom namin. Biglang nalaglag ang balikat nila Lane sa pagkadismaya. Buong akala pa naman niya ay sa kanya may gustong sabihin si Edward. Yun pala'y gagawin lang siyang taga-deliver ng regalo nito kay Joyce. Okay lang ba sa'yo, Lane? Tanong ni Edward sa kanya nang hindi siya sumagot at hindi niya agad kunin mula rito ang paper bag. Okay lang. Matapang niyang sagot, tsaka niya kinuha ang paper bag mula sa lalaki. Thank you ha. Nakangiting sabi ni Edward sabay talikod nito. Ilang saklit pa'y malayo na ito kay Lane. Nakapanhik na agad sa hagdan patungo sa second floor ng kanilang school building. Ni hindi man lang siya hinintay para sabayan. Pagpasok niya sa loob ng kanilang classroom ay palabas naman ang kanilang class advisor. Pero wala pa ang teacher nila sa algebra na siyang unang subject nila sa umaga. Bakit late ka? Tanong agad ni Joy sa kanya pagkaupo nila Lane sa silyang nakalaan sa kanya. Napuyat ako kagabi dahil kailangan ko pang mamalansya ng uniforme naming magkakapatid. Matabang niyang sagot. Siya nga pala, para sa'yo. Ipinigay niya ang paper bag kay Joyce. Sa akin? Maang nasambit ng kaibigan. Sa kanya ito nakatingin at hindi sa iniabot niyang paper bag. Oo, bigay ni Edward. Sukat sa sinabi niya ay napangiti ng maluwag si Joyce at agad nitong binuklat ang paper bag. Inilabas nito ang laman yon. 3 red roses ang laman ng payat na karton na kinuha ni Joyce mula sa paper bag at saka isang kahon ng imported chocolates. May pananaghiling naramdaman sila Lane ng mga sandaling yon dahil sa swerte ng kaibigan. Pero agad niya ring pinalis ang negative feelings na yon. Thank you ha. Hindi niya tinugon ang pasasalamat ng kaibigan.
sinadya niya pa itong tinalikuran. At kunwari naglabas ng libro na mababasa habang wala pa ang kanilang teacher. Pero wala naman ang isipan niya sa binabasa. Ang pumapasok sa isipan niya ay ang relasyon ni na Edward at Joyce. Pati na ang kalagayan niyang hirap na hirap ang kalooban sa nakikitang pagmamahalan ng dalawa. Naawa siya sa kanyang sarili.